Isang kaganapan na nakapagpatulala sa lahat ang nagaganap na diretsahang nakaalarma sa gobyerno ng Alemanya. Agad silang sumulat ng isang ulat sa emergency na sitwasyon. Isang grupo ng matatandang superyaman na Aleman na karaniwang nagbabakasyon sa Switzerland at Pransya ay biglang nagsimulang mag-unahan sa pagbili ng mga tiket sa eroplano papuntang Mexico sa parehong oras at libo-libo sila. Ang mga nangyari pagdating nila sa lupain ng Mexico ay yumanig sa buong lipunang Aleman. Unang kabanata, ang kaguluhan ng lumang mundo. Noong tagsibol ng 2025 sa Berlin, Alemanya, nasaksihan ng isang veteranong empleyado ng isang high-end na ahensya sa paglalakbay, si Klaus, ang pinakakakaibang tanawin sa kanyang karera. Ang kanyang mga kliyente ay karaniwang mga nangungunang matatandang Aleman na nakatira sa mga mansyon sa Swiss Alps o naglalayag sa Mediterranean sakay ng mga pribadong yate. Ngunit ngayong tagsibol, tila sila ay sinapian, sabik na nagtatanong tungkol sa mga flight papuntang Mexico. Sa simula, inakala ni Klaus na marahil ay sumikat na naman ang mga telenovela o pagkain ng Mexico. Ngunit hindi pala ganoon. Nagduda siya kung tama ba ang kanyang naririnig ng isang respetadong retiradong ministro na higit sa sidapang taong gulang ang seryosong nagsabi sa telepono, "Klaus, gusto kong maranasan ang kanilang sistema ng subway sa Mexico City." Subway? Anong kailangan nila doon? At may nagsabi pa, "Ayoko sa mga Michelin restaurant." Narinig ko na mayroon silang tradisyonal na mga tianggis, night market, na napakaganda. Ang mas nakakagulat ay sa loob lamang ng 1 o 2 araw, dumagsa ang 12 ng mga ganitong kakaibang kahilingan. Lagi nilang binabanggit ang isang salita, kumpirmasyon. Gusto nilang personal na makita kung gaano kaayos at maaasahan ang lipunan ng Mexico. Naiintindihan niyo na ba? Hindi ito ordinaryong paglalakbay. Ito ay isang nakatarget na grupong pagsisiyasat, isang paglalakbay para sa panlipunang pananaliksik. Sinabi ng dating ministro ng pananalapi ng Alemanya, si Friedrich Schmidt, sa isang panayam sa Der Spiegel, "Pagod na akong makita ang mga ulat ng media ng Aleman araw-araw tungkol sa kung gaano kahusay ang sistemang panlipunan ng Mexico. Kailangan kong personal na makita kung ito ay totoong napakaganda." Ang kanyang mga kaibigan ay ganoon din. Ang mga malalaking boss sa bangko, mga higante sa pagmamanupaktura, at mga propesor mula sa mga nangungunang unibersidad ay nagsimulang lihim na magplano ng kanilang mga paglalakbay sa Mexico. Ang lahat ng mga high-end na ahensya sa paglalakbay sa Berlin ay direktang naguluhan. Sa loob ng maraming taon ng pagnenegosyo, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganitong kakatuwang mga katanungan. Hindi nila maintindihan kung bakit ang mga kliyenteng ito na mga bilyonaryo ay ayaw ng mga pribadong jet o mararangyang hotel, ngunit iginigiit na maranasan ang mga pampublikong bus, subway at ordinaryong ospital. Sa huli, ang mga ahensya sa paglalakbay ay napilitang magdisenyo ng isang civilian inspection tour itinerary na hindi nila naisip kailanman. Ang mas nakakagulat ay ang average na edad ng grupong ito ay nasa pagitan ng 60 at 80 taong gulang. Ang mga taong ito ay tiyak na mga nangungunang personalidad sa lipunang Aleman. Bigla silang nagpakita ng malaking interes sa isang malayong bansa sa Latin America. Ang mga matataas na opisyal ng gobyerno ng Alemanya ay nagsimulang lihim na subaybayan ang bagay na ito. Naniniwala sila na ang sama-samang pagpunta ng mga bigating ito sa Mexico ay tiyak na hindi lamang para sa turismo. Lihim na nakipag-ugnayan ang German Foreign Ministry sa Embahada ng Mexico upang alamin kung ano talaga ang nangyayari. Ikalawang kabanata, ang bagyong dulot ng isang dokumentaryo. Ang sanhi ng lahat ng ito ay isang dokumentaryo tungkol sa Mexico na ipinalabas sa pampublikong telebisyon ng Alemanya, ang ARD. Ang pamagat ng dokumentaryo ay Ang Himala ng Latin America,
ang sistemang panlipunan ng Mexico, na naging viral sa mga mayayamang bilog sa Alemanya na parang isang virus na direktang nagpaalab sa kanilang pagnanais na personal na makita ito. Lalo na ang mga bahagi tungkol sa kahusayan ng e-government at mga serbisyong medikal ng Mexico ang nakakuha ng pansin. Ang mga Aleman na nanood ng palabas ay direktang natulala dahil sinabi sa dokumentaryo na ang Mexico ay hindi lamang isang teknolohikal na powerhouse, kundi ang buong lipunan nito ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa Alemanya. Lalo na noong pandemya ng 2020, ang sistema ng pag-iwas sa epidemya at ang napakabilis na bilis ng paggawa ng desisyon ng Mexico ay direktang tumusok sa puso ng mga Aleman na intelektual na laging ipinagmamalaki ang kanilang pagiging mahigpit at mahusay. Imposible. Tiyak na ito ay pinalaking propaganda. Ito ang kanilang nagkakaisang unang reaksyon. Kaya, nagpasya silang lumipad at makita ito mismo. Ang industriya ng turismo sa Alemanya ay direktang natulala. Sa loob lamang ng isang linggo, ang mga high-end na booking sa Mexico ay tumaas ng higit sa 300%. Ang mas nakakagulat ay halos lahat ng nag-book ng mga ticket ay kabilang sa nangungunang 0.1% ng mga super rich sa Alemanya. Ang sinumang pangalan sa listahan ay sapat na upang maging headline news sa Alemanya. 12 chairman ng mga multinational na korporasyon, 8 chairman ng mga board ng bangko, at mga dating CEO ng BMW at Mercedes-Benz ay kasama lahat. Ang mga pangalan ay nakakasilaw. Ang average na edad ay 70 taong gulang. Marami sa kanila ang hindi pa nakapunta sa Latin America sa kanilang buong buhay. Ang pinakakakaiba ay ang kanilang mga kahilingan sa paglalakbay. Direktang tinanggihan ang mga pribadong jet. Iginigiit nilang sumakay sa economy class ng mga regular na flight. Ang mga hotel ay kailangang mid-range na business type. Hindi man lang nila tiningnan ang mga 5-star luxury suites. Ang itinerary ay mas kakaiba. Walang interes sa Chichen Itza o Cancun, salamat. Partikular nilang hiniling na bisitahin ang mga istasyon ng subway, mga palengke, mga pampublikong ospital, at mga tanggapan ng gobyerno. Isang dating ministro ang direktang nagsabi na gusto niyang pumunta sa Mexico City Hall upang makita kung paano sila nagsisilbi sa mga mamamayan. Ang mga ahensya sa paglalakbay sa Alemanya ay direktang nataranta sa harap ng mga kakaibang kahilingang ito. Ang tanggapan ng Mexico Tourism Board sa Alemanya ay tulala rin. Karaniwan, mayroon lamang 20,000 turistang Aleman bawat taon. Ngayon, halos 10,000 high-end na booking ang dumating sa isang buwan at hindi sila interesado sa tanawin. Ang gobyerno ng Alemanya ay nagsimulang maging lubos na kinakabahan. Ang sama-samang pag-alis ng napakaraming mga bigating personalidad sa lipunan ay may napakalaking implikasyong pampolitika. Malinaw na ang layunin ng grupong ito ay ikumpara ang Mexico sa Alemanya. Isang dating ministro ng ekonomiya ang sarkastikong nagsabi sa isang panayam sa Der Spiegel. Nakita ko ang isang ulat na nagsasabing ang e-government ng Mexico ay 10 taon na mas maunlad kaysa sa Alemanya. Kailangan kong personal na i-verify ito. Isang malaking labanan sa pagitan ng Europa at ng bagong Latin America ay opisyal na nagsimula. 3 kabanata. Ang unang pagkabigla sa paliparan. Sa sandaling tumapak ang mga nangungunang Aleman na ito sa lupain ng Mexico, nagsimulang gumuho ang kanilang pananaw sa mundo. Para sa grupong ito na matagal nang pinahihirapan ng Berlin-Brandenburg Airport kung saan ang mga pila, welga at kaguluhan ay panggaraw-araw, ang Mexico City International Airport, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico, ay tila mula sa ibang planeta. Mula sa pagbaba sa eroplano hanggang sa paglabas ng gate, wala pang 5 minuto. Ang kanilang Aleman na pagmamataas ay nagsimulang magkaroon ng unang lamat. Noong hapon ng Abril 15, 2025, isang flight ng Lufthansa ang lumapag sa Mexico City International Airport. Dala nito ang unang batch ng 42 nangungunang mayamang Aleman at dating matataas na opisyal.
Sa sandaling bumukas ang pinto ng cabin, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa pagpasok nila sa terminal, ang lahat ng nakikita nila ay ganap na lampas sa kanilang imahinasyon. Ang mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame, ang sahig na sobrang kintab na parang salamin, at ang simpleng ngunit eleganteng disenyo. Ang dating ministrong ekonomiyang Alemanya, si Hans Müller, ay natigilan palingalinga. Bigla niyang naalala ang Berlin-Brandenburg Airport, isang proyekto na naantala ng halos isang dekada na may walang katapusang mga problema bago ito sa wakas ay nagbukas. Ang masakit na alaala ng pagiging biktima sa loob ng maraming taon. Ngunit ang paliparan sa Mexico City ay ganap na naiiba. Ang lahat ay napakakinis na nakakakilabot. Habang papunta sa immigration, naranasan nila ang kanilang unang matinding pagkabigla. Isang hanay ng mga automated na e-gate ang maayos na nakalagay doon. Karamihan sa mga tao ay nag-scan ng kanilang mukha at pasaporte at nakalusot sa loob ng ilang segundo. Ang teknolohiyang ito ay nasa maliit na pagsubok pa lamang sa Alemanya, ngunit ito ay karaniwan na sa Mexico. Si Otto Schneider, dating CEO ng BMW, ay natigilan ng kalahating segundo sa harap ng automated gate bago napagtanto kung ano ang nangyayari. Hindi niya maiwasang purihin ang user-friendly na interface. Kahit na ang isang dayuhan na hindi nakakaintindi ng Espanyol ay madaling makakadaan. Ang paglipat ng wika ay napakakinis. Pagdating sa baggage carousel, dumating ang ikalawang alon ng pagkabigla. Ipinapakita ng malaking screen ang lokasyon ng bawat bagahe sa real time. Ang carousel ay umiikot ng maayos. Sa Frankfurt Airport, ang mawalan ng bagahe o maantala ng kalahating oras ay karaniwan. Dito, hindi ito mailarawan. Ang pinakakakaiba ay ang mga kawani ng paliparan. Ang binata sa information desk ay matatas mag-Ingles. Sa sandaling lumakad ka, agad na pinupunasan ng cleaning lady ang sahig hanggang sa ito ay mas makintab pa sa salamin. Ang antas ng serbisyong ito ay halos wala sa mga paliparan sa Alemanya. Libreng wifi, mga charging station at mga waiting area ay madaling magagamit. Si Peter Wagner, dating chairman ng German Banking Association, ay bumulong sa taong katabi niya. Seryoso akong nagdududa kung ito ba ay Latin America pa. Ang hardware at operational efficiency na ito ay direktang nag-iiwan sa mga nangungunang paliparan sa Europa sa alikabok. Habang naglalakad patungo sa daanan ng airport train, dumating ang ikatlong alon ng pagkabigla. Ang mga escalator at elevator ay bumababa ng walang katapusan. Ang lahat ng mga pasilidad ay malinis na parang bago. Ang mga signage ay malinaw at madaling maunawaan sa isang tingin. Pagdating sa platform ng tren, dumating ang tren sa eksaktong oras, hindi isang segundo ang huli. Ang loob ng bagon ay mas moderno pa kaysa sa high-speed train ng Alemanya na may maluwag na espasyo at halos walang ingay. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang mga estereotipo ng mga Aleman na ito tungkol sa Mexico ay ganap na nawasak. Ang mga salitang developing country ay ganap na nawala. Ang nakita nila ay isang sistema na sa lahat ng paraan ay mas mahusay kaysa sa Alemanya. At ang tunay na pagkabigla ay nagsisimula pa lamang. Ika-4 na kabanata. Ang kaayusan na nagpabagsak sa kanila. Ang ipinagmamalaking kultura ng disiplina sa autoban ng mga Aleman ay direktang naglaho sa harap ng trapiko sa Mexico City. Pag-alis sa paliparan at pagpasok sa viadukto, ang grupong ito ng mga nangungunang Aleman na bigatin ay muling tinamaan ng isa pang alon ng pagkabigla. Dahil ang kalagayan ng kalsada sa Mexico ay ganap na naiiba sa kanilang impresyon sa Latin America. Pagpasok sa Mexico City, ang mga skyscraper at mga komunidad ay umaabot hanggang sa abot ng tanaw. Ang mas nakakagulat ay sa gitna ng mga siksik na komunidad na ito, ang mga parke at luntiang espasyo ay maayos na pinlano. Si Dietmar, ang dating CEO ng Mercedes-Benz, ay tumingin sa labas ng bintana at napabulalas. Ang laki ng mga komunidad na ito ay hindi kapanipaniwala.
Ang isang malaking komunidad na may 10,000 tao ay itinayo bilang isang kumpletong maliit na lungsod. Mga shopping mall, paaralan, ospital, parke, lahat ay nasa loob ng ilang minutong lakad. Ito ang tunay na top-tier na urban planning. Pagtingin sa mga kalsada, isa pang pagkabigla ang naghihintay sa kanila. Ang dami ng trapiko ay napakalaki, ngunit ang daloy ng trapiko ay nakakagulat na maayos. Ang pakiramdam ng kaayusan ay mas mahusay pa kaysa sa autoban ng Alemanya. Ang pagpapalit ng lane ay maayos at ang kahusayan ng mga traffic light ay napakataas. Ang pinakamagaling ay ang mga bus at pribadong sasakyan ay hindi nakakasagabal sa isa't isa. Ang mga bus lane ay malinaw na minarkahan at walang nangangahas na gamitin ito ng basta-basta. Dumating ang mga bus sa mga hintuan sa eksaktong oras. Si Klaus Hartmann, ang dating ministro ng transportasyon ng Alemanya, ay bumulong. Hindi pa natin nagagawa ang ganito kahusay na sistema ng bus. Sumunod, si Peter Wagner, ang dating chairman ng Banking Association. Ang densidad ng populasyon ng Mexico City ay napakataas, ngunit mapapanatili pa rin nila ang ganitong uri ng kaayusan sa trapiko. Ito ay isang himala. Ang Berlin at Hamburg ay napaparalisa tuwing rush hour. Ang Mexico City ay nasa ibang antas. Ang tanawin sa mga istasyon ng subway at hintuan ng bus ay muling nagpatulala sa mga Aleman. Ang mga mamamayan ay kusang loob na pumipila ng paisa-isa. Pagdating ng sasakyan, maayos silang sumasakay at kusang loob na nagbibigay daan sa mga bumababa. Ang lahat ay kusang loob na hinahayaan munang lumabas ang mga bumababa bago sila sumakay. Ang ganitong antas ng pag-uugali ay itinuturing na nangunguna kahit sa Alemanya. Ang pinakakahanga-hanga ay ang disenyo ng kalsada na nakasentro sa mga pedestrian. Bawat pedestrian crossing ay may mga voice prompt na espesyal na nag-aalaga sa mga may kapansanan sa paningin. Ang mga pasilidad na walang harang ay mas detalyado at komprehensibo kaysa sa Alemanya. Mula sa paliparan hanggang sa hotel, sa loob ng 1 oras na biyahe, ang pananaw ng grupong ito ng mga nangungunang Aleman na bigatin sa Mexico ay ganap na nabaligtad. Sa wakas ay inamin nila na hindi lamang malakas ang ekonomiya ng Mexico, kundi pati na rin ang urban planning, sistema ng transportasyon, at ang kalidad ng mga mamamayan nito ay nag-iwan sa Alemanya sa alikabok. 5 kabanata, ang subway na diretsahang sumira sa pagmamataas ng Alemanya. Ang bagay na pinakaipinagmamalaki ng mga Aleman ay ganap na gumuho. Para sa mga taong ito na karaniwang pinahihirapan ng subway ng Berlin na may sira-sirang pasilidad, masamang amoy, at madalas na welga at pagkasira, ang kanilang pagmamataas ay direktang nayurakan sa sandaling sumakay sila sa metro ng Mexico City. Alas 9 ng umaga kinabukasan, personal na naranasan ng grupong ito ng mga mayamang Aleman ang subway sa istasyon ng Zocalo. Karamihan sa kanila ay sumasakay lamang sa mga chauffeured na sasakyan o pribadong jet sa kanilang buhay. Ang subway ay isang ganap na bagong karanasan para sa kanila, ngunit ang kanilang kuryosidad ay ganap na nanaig sa kanilang mga alalahanin. Iginigiit nilang subukan ito mismo dahil gusto nilang personal na makita kung gaano kahusay ang pampublikong transportasyon ng Mexico. Pagpasok sa entrada ng subway, dumating ang unang alon ng sorpresa. Ang escalator ay bumaba ng napakalalim. Ang lahat ay napakalinis na parang bago. Ito ay ganap na naiiba sa madilim, mamasa-masa at puno ng graffiti na mga istasyon ng subway sa Berlin. Si Ingrid Müller, ang dating ministro ng Panlipunang Ugnayan ng Alemanya, ay hindi maiwasang purihin pagdating sa platform. Ang mga ilaw ay kasing liwanag ng araw at ang sahig ay sobrang kintab na parang salamin. Ang pinakamahusay ay ang sistema ng nabigasyon. Ang mga electronic screen ay malinaw na nagpapakita sa Espanyol, Ingles at kahit Hapon kung kailan darating ang susunod na tren. Sa Alemanya, ang mga subway ay madalas na naaantala o nakakansela. Dito, ito ay wala.
Ito ay kasing tumpak ng isang alarm clock. Ang mga dilaw na linya na iginuhit sa platform ay nagpatulala rin sa mga Aleman. Ang mga tao ay kusang loob na nakatayo sa likod ng linya at pumipila. Pagdating ng tren, automatiko silang gumigilid sa magkabilang panig upang hayaan munang lumabas ang mga bumababa. Ang ganitong kaayusan ay itinuturing na isang benchmark kahit sa Alemanya. Pagdating ng tren, dumating ang ikalawang alon ng pagkabigla. Ang labas ng tren ay mas moderno pa kaysa sa pinakabagong subway ng Alemanya. Pagbukas ng pinto, ang loob ng bagon ay maliwanag, maluwag at komportable. Ang mga upuan ay maayos na nakaayos at ang mga priority seat ay malinaw na minarkahan. Ang mga kabataan ay kusang loob na nag-aalok ng kanilang mga upuan sa mga matatanda. Si Thomas Schneider, ang dating CEO ng BMW, ay hindi tumigil sa pagpuri sa kalinisan ng bagon. Walang kahit isang piraso ng papel sa sahig at ang mga upuan ay parang bago. Ang graffiti at pinsala na karaniwan sa subway ng Berlin ay wala rito. Ang pinakakahanga-hanga ay ang pag-uugali ng mga pasahero. Lahat ay nagsasalita ng mahina, walang nangangahas na sumigaw sa telepono. Karamihan sa mga tao ay tahimik na nagbabrowse sa kanilang mga telepono o nagbabasa ng libro. Walang kumakain, walang nag-iingay, at walang nakakaistorbo sa iba. Ang ganitong antas ng sibilisasyon ay bihirang makita sa mga malalaking lungsod sa Alemanya. Sa transfer station, dumating ang ikatlong alon ng pagkabigla. Maraming linya ang nagsasalubong at ang istruktura ay napakakumplikado. Ngunit ang mga signage ay malinaw sa isang tingin, kaya imposibleng maligaw. Mayroon pang mga palatandaan sa Aleman na napakatumpak. Ito ay mas maayos kaysa sa magulong transfer sa Frankfurt Central Station. Ang mga pasilidad sa istasyon ng subway ay nagpatulala rin sa mga Aleman. Ang mga banyo ay kasing linis ng sa isang 5-star hotel. May mga convenience store, parmasya at kahit mga ATM. Napagtanto nila na ang mga istasyon ng subway sa Mexico City ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon, kundi sadyang idinisenyo bilang isang komportableng espasyo para sa pamumuhay. Si Hans Bauer, ang dating pinuno ng German Railways, ay nagsabi sa kanyang mga kasamahan, ito ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon, ito ay isang rurok ng sibilisasyon ng lipunan. Naramdaman niya na ang sibilisadong pag-uugali ng mga lokal na tao ay mas nakakagulat kaysa sa mga pasilidad ng hardware. Pagkatapos ng isang oras na karanasan sa pagsakay, ang grupong ito ng mga Aleman na bigatin ay mukha pa ring tulala. Kinailangan nilang harapin ang isang malupit na katotohanan, ang sistema ng pampublikong transportasyon ng Alemanya na lagi nilang ipinagmamalaki bilang nangunguna sa mundo, ay nahuhuli ng malayo sa likod ng Mexico. Ika-6 na kabanata. Ang huling paghatol sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ang pagmamataas ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Alemanya ay biglang gumuho, ganap na gumuho. Para sa mga nangungunang Aleman na ito na karaniwang naghihintay ng ilang araw o kahit ilang linggo para sa isang appointment sa espesyalista sa Alemanya. Ang kanilang karanasan sa isang ospital sa Mexico ay isang dimensional reduction strike sa larangan ng medisina. Nang makumpleto ang lahat ng pagsusuri sa loob ng 2 oras, ang kanilang pagkabigla ay hindi na mailarawan sa mga salita. Noong umaga ng ikatlong araw, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Isang miyembro ng delegasyon ng Aleman, si Rudolf, isang dating miyembro ng board ng German Federal Bank, ay biglang nakaramdam ng pagkahilo at paninikip ng dibdib. Ang 72 taong gulang na Ginoo ay may kasaysayan ng mataas na presyon ng dugo at diabetes. Ang lahat ay nag-alala. Ang mga kasama niya ay labis na kinakabahan. Agad siyang dinala ng tour guide sa isang kilalang pampublikong ospital, ang Hospital General de Mexico. Bago pa man makarating sa emergency room, kinakabahan na ang mga Aleman. Nag-aalala sila kung ang isang dayuhan,
ay makakatanggap ng maayos na paggamot sa isang ospital sa Mexico. Mula sa sandaling pumasok sila sa ospital, ang kanilang pananaw ay ganap na nabago. Ang unang sorpresa, walang hadlang sa wika. Ang mga kawani sa triage ay matatas na nagsasalita ng Ingles upang maunawaan ang sitwasyon at agad na nag-ayos ng isang tagasalin na marunong mag-Aleman. Sa Alemanya, ang mga tagasalin ng wikang Banyaga ay kailangang i-book ng ilang araw ng maaga sa Mexico. Ito ay nalutas kaagad. Ang pangalawang sorpresa, napakabilis ng kahusayan. Ang proseso ng pagpaparehistro ay napakabilis na nagduda ang mga Aleman sa katotohanan. Pag-verify ng impormasyon, pag-aayos ng insurance at pagtatalaga ng doktor, lahat ay nakumpleto sa loob ng wala pang 10 minuto. Sa Alemanya, ang pag-verify lamang ng impormasyon ng insurance ay maaaring tumagal ng ilang oras. Ang kahusayan ng sistema ng computer ay wala sa parehong antas ng Alemanya. Ang pangatlong sorpresa, ang kapaligiran ay sobrang komportable. Ang waiting area ay nagbigay sa kanila ng ikalawang alon ng pagkabigla. Kahit na ito ay ang emergency room, ito ay kasing komportable ng lobby ng isang 5-star hotel. Ang mga upuan ay malinis, ang ilaw ay malambot, at ang kapaligiran ay tahimik. Ito ay isang malaking kaibahan sa masikip at maingay na emergency room sa Alemanya. Ang ikaapat na pagkabigla, ang bilis ng mga pagsusuri, isang electrocardiogram, chest x-ray, blood test at CT scan ay nakumpleto lahat sa loob ng isang oras. Sa Alemanya, ang pagpila lamang para sa isang CT scan ay maaaring tumagal ng ilang linggo. Ang mga resulta ay magagamit kaagad. Si Maria Schmidt, ang dating Deputy Minister of Health ng Alemanya, ay bumulong sa isang kasamahan sa medisina. Ito ay hindi na serbisyong medikal, ito ay isang revolusyong medikal. Kahit na ang pinakamahusay na ospital ng universidad sa Alemanya ay hindi ito magagawa ng ganito kabilis. Ang ikalimang pagkabigla, ang saloobin sa serbisyo. Ang kabaitan ng mga kawani ng medikal ay nagpatulala sa mga Aleman. Ang mga nurse ay napakamaalaga, palaging sinusubaybayan ang kalagayan ng pasyente. Sinasagot nila ang lahat ng mga tanong mula sa pamilya nang may pasensya. Ito ay isang malaking kaibahan sa malamig at impersonal na saloobin sa mga ospital sa Alemanya. Ang huling pagkabigla, ang gastos. Nang malaman na hindi seryoso ang mga resulta ng pagsusuri, sila ay muling nabigla ng husto sa pagbabayad. Ang bayad sa emergency room, kasama ang iba't ibang mga pagsusuri at gamot, ay halos 1/10 lamang ng gastos sa Alemanya. Sa pagkakataong ito, sila ay ganap na kumbinsido. Sa mga tuntunin ng accessibility ng pangangalagang pangkalusugan, iniwan ng Mexico ang Alemanya ng ilang milya sa likod. Pag-alis sa ospital, tahimik ang lahat ng mga Aleman na bigatin. Mula sa pagpaparehistro hanggang sa paglabas, tumagal lamang ng 2 oras. Ang bilis na ito ay hindi mailarawan sa Alemanya. Si Peter Rosenberg, ang dating chairman ng German Health Insurance Association, ay nagsabi sa kanyang mga kasamahan, ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Mexico ay isang modelo na dapat matutunan ng Alemanya. Ikapitong kabanata, ang huling paghatol sa buong Alemanya. Nang bumalik ang grupong ito ng mga nangungunang elite ng Aleman sa bansa at nagsimulang magsalita, sumabog ang buong lipunang Aleman. Ang mga nangungunang bigatin na ito, na karaniwang sumasamba sa Germany, first ay sama-samang pumuri sa Mexico. Lumaki ng lumaki ang usapin hanggang sa kinailangan ng gobyerno ng Alemanya na magsulat ng isang emergency na ulat. Noong unang bahagi ng Mayo 2025, ang mga elite ng Aleman na bumisita sa Mexico ay bumalik sa Berlin. Mula sa sandaling bumaba sila sa eroplano, ang kanilang mga ekspresyon ay ganap na naiiba. Ang pananaw sa mundo ng mga taong ito na karaniwang naniniwala sa Eurocentrism ay ganap na nabaligtad. Ang unang bomba ay ibinagsak ng dating ministro ng pananalapi ng Alemanya, si Friedrich. Sa isang pampulitikang pagtitipon sa Berlin, hayagan niyang sinabi,
Ang digital government ng Mexico ay hindi bababa sa 10 taon na mas maunlad kaysa sa Alemanya. Ang eksena sa politika ng Alemanya ay agad na kumulo. Ang mga salitang ito ay nagmula sa isang tao na karaniwang pinakamalakas na sumisigaw ng Germany is the best. Ang media ng Aleman ay ganap na nabaliw. Ang front page ng Bild ay direktang nag-headline, German elites shocked in Mexico. Ang Der Spiegel ay nag-publish ng isang malalim na ulat, German leaders learning from Latin America. Ang Frankfurter Allgemeine Zeitung ay nag-publish isang kolumna na nagsusuri sa Mexican model. Ang ikalawang alon ng pagkabigla ay nagmula sa industriya ng sasakyan. Si Thomas Schneider, ang dating CEO ng BMW, ay hayagang nagsabi sa isang pagpupulong ng mga executive ng industriya ng sasakyan ng Aleman, ang pampublikong transportasyon ng Mexico ay mas mahusay kaysa sa autobahn ng Alemanya. Ang pagmamataas ng kaharian ng sasakyan ng Alemanya ay agad na nawasak para sa mga executive ng negosyo ng Aleman na araw-araw na naiipit sa trapiko sa Frankfurt at Munich. Ito ay isang nakamamatay na dagok. Ang komunidad ng medikal ay mas lalong sumabog. Si Maria Schmidt, ang dating Deputy Minister of Health, ay direktang pinuri ang pangangalagang medikal ng Mexico sa isang kumperensya ng mga doktor ng Aleman. Ibinunyag niya na sa Alemanya, ang paghihintay para sa isang CT scan ay maaaring tumagal ng 3 linggo, ngunit sa Mexico, ang isang buong hanay ng mga pagsusuri ay maaaring makumpleto sa loob ng 2 oras. Ang komunidad ng medikal ng Aleman ay agad na nawalan ng loob at nagsimula ng isang sama-samang pagsusuri sa sarili. Ika-8 kabanata, ang pambansang pagkawasak ng depensa. Ang gobyerno ng Alemanya ay hindi na makaupo ng tahimik. Sa pagkakita sa isang grupo ng mga bigating personalidad sa lipunan na sunod-sunod na pumupuri sa Mexico, lumaki ng lumaki ang usapin. Ang Foreign Ministry at ang Ministry of Economic Affairs ay agarang nag-set up ng isang emergency task force. Ang misyon ay pag-aralan ng mabuti ang sistemang panlipunan ng Mexico upang makita kung ano ang maaaring kopyahin ng Alemanya. Sa Bundestag Parlamento ng Aleman, dumami ang mga tanong tungkol sa Mexico. Araw-araw na tinatanong ng oposisyon ang gobyerno. Ilang taon na tayong nahuhuli sa Mexico sa digitalization. Ang naghaharing partido ay nabahala rin na humihiling ng agarang pag-aampon ng karanasan ng Mexico sa Alemanya. Ang Parlamento ng Berlin ay sumabog dahil sa Mexico fever. Ang reaksyon ng mga ordinaryong Aleman ay sobrang tindi rin. Ang mga personal na karanasan ng mga bigating ito ay walang tigil na ibinabalita ng media. Bilang resulta, ang mga ordinaryong tao ay naging interesado rin sa Mexico. Ang bilang ng mga nag-enroll sa mga klase ng Espanyol sa Berlin at Munich ay direktang tumaas ng 10 beses. Ang mga booking para sa mga flight at hotel sa Mexico ay tumaas ng 500% kumpara sa nakaraang taon. Ang konklusyon na sa wakas ay inilabas ng gobyerno ng Aleman ay mas nakakagulat. Ang 200 pahinang emergency na ulat na isinulat ng magdamag ng Ministry of Economic Affairs at ng Foreign Ministry ay may pamagat na The Mexican Experience, the collapse of the German high-level worldview and its social impact. Direktang nagkonklusyon ang ulat. Ang Mexico ay hindi lamang isang rehiyon sa Latin America. Ito ay isang supermodelo na dapat pag-aralan ng Alemanya. Ang pinakamalupit na pangungusap sa ulat ay malinaw na nagsasaad sa mga pangunahing larangan tulad ng pagbuo ng digital government, kahusayan ng pampublikong transportasyon, at antas ng serbisyong medikal. Ang Mexico ay ganap na nakahihigit sa Alemanya. Partikular ding inirerekomenda ng ulat na sa mga tuntunin ng kalidad ng sibiko at kaayusan ng lipunan, dapat direktang ituring ang Mexico bilang isang modelo. Noong tag-araw ng 2025, personal na inaprubahan ng Chancellor ng Alemanya ang isang pagbisita ng Estado sa Mexico. Hindi ito isang formalidad lamang, kundi isang tunay na pagbisita sa lugar upang magnakaw ng mga ideya.
Ang kasamang delegasyon ay puno ng mga ministro at mga boss ng malalaking korporasyon. Isang grupo ng mga nangungunang Aleman na bigatin na orihinal na dumating na may kuryosidad at kaunting pagmamataas para sa turismo ay hindi inaasahang nag-trigger ng isang malaking pagbabago sa pambansang patakaran na naging isang makasaysayang kaganapan. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Isang kwento kung saan ang isang lumang Europa ay binigyan ng isang malupit na aral ng isang bagong mundo. Isang kwento kung saan ang ating itinuturing na pang-araw-araw na buhay ay isang hindi maabot na hinaharap sa mata ng iba. Kung ang video na ito ay nagpasaya sa iyo o nagbigay sa iyo ng kaunting pagmamalaki, mangyaring i-like at mag-subscribe. Tandaan na i-on ang maliit na kampana. Sa susunod na episode, magpapatuloy tayo sa mas matitinding kwento.